J. B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping palit bote. Yes, friend, ikaw ba ay minsan nang nakarinig ng isang kwento o istorya kung saan mayroong dalawang couples, dalawang magkarelasyon na nagpalitan ng jowa? Ay! Talaga namang controversial ang usapan natin for tonight dahil merong dalawang magsing irog na sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagkapalitan ng relasyon. Pwede ba yun? Pwede, nangyari nga. Diba? At kanina nga ay napakinggan natin ang sulat na ipinadala sa atin para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions. Ang sulat na nagmula kay, anong pangalan? Nakalimutan ko. Si Joyce, di ba? Si Joyce na sumulat para sa taong nang agaw sa kanya ng boyfriend niya na si, anong pangalan ulit? Gusto mong kinalimutan yung mga yung mga tao sa kwento. Si Daisy, 'di ba? Si Daisy na sinulot ang boyfriend niya at ang kwento nga nito mga yes friend, 'di ba? Si Joyce, meron siyang boyfriend for 10 years. Tapos yung boyfriend niya ay pumunta sa ibang bansa para syempre kumayod, makipagsapalaran para sa magandang kinabukasan, which is kasama sa plano syempre na maging maganda ang magiging future nila ni Joyce na kanyang girlfriend again for 10 years. Tapos sa hindi inaasahang pangyayari, etong boyfriend ni Ate Joyce ay nakatagpo ng isang babae na si Daisy, 'di ba? At nagsalawahan silang dalawa. Oo, niloko nila pareho si Joyce. Sinira raw ni Daisy ang 10 taong relasyon ni Joyce sa kanyang boyfriend. And then suddenly, lumabas sa kwento na ito palang si ate niyong Daisy ay hindi rin single kundi meron ding nobyo. At ang nobyo niya ang mismong nagkwento kay ate niyong Joyce ng lahat ng pangyayari kung paano sila niloko nung boyfriend and girlfriend nila. Gets nyo ba? Ang gulo, di ba? Ganun talaga, magulo talaga ang kwento ng isang relasyon pag marami ang nanggugulo, 'di ba? Sabi nga ng mga matatanda, ang tubig na malinaw ay lumalabo kapag marami ang nakikisawsaw. Ganun din ang nangyari sa kwento nila. Isipin niyo na lang, nagkapalitan sila. 'Di ba? At hindi naman sinasadya yun. Hindi naman ginusto ni ate yung Joyce at nung boyfriend nung isa na silang dalawa na lang. 'Di ba? Kung baga sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkamabutihan sila kasi nga malamang sa malamang kino-comfort nila yung isa't isa dahil niloko sila ng kanya-kanya nilang jowa, 'di ba? At gustong-gusto ko yung part na sinabi dito ni ate yung Joyce na ito, verbatim, sabi niya, sabihin na natin na pinulot ko ang basurang tinapon mo kapalit ng taong mahal ko. Pero tandaan mo, kinain mo rin ang taong sinuka ko na sa buhay ko. Ganon! Grabe naman, napaka-powerful ng linyahan na yun. I love that. Pwedeng pang teleserye. Oo nga naman, di ba? Si atin yung Daisy, na kinalantaryo ang jowa ni Joyce, ay tinapon na yung dati niyang nobyo. Tinapon niya pero pinulot ni Joyce. Pero, sabi nga ni Joyce, tandaan mo, yung taong sinuka ko ay kinain mo. Oh, I love it. Very contradicting, very conflicting, very raw. Ay nako, pero isa lang ang tinuturo sa atin ng usapan natin ngayong gabi mga yes pre, no? First, we do not tolerate infidelity. Infidelity? Infidelity means cheating. Infidelity means breaking your agreement with the person that you are committed to or committed with.
Tatagalugin ko para sa mga sasabihin nila, hindi ko naiintindihan, hindi ko naririnig biboy-bibo, kaya naman pwede ko pa rin gawin yan, pwede pa rin ako magloko. O tatagalugin ko para sa'yo ha, para sa'yo na ina-admit na medyo vovo. Charot. Charot lang. Alam ko naman kasi na naiintindihan mo, nag-ano ka lang, nagtatanga-tangahan ka lang para kunyari wala kang naririnig para gawin mo pa rin yung kalokohan kahit na alam mong mali. O tatagalugin ko na hindi po natin tinotolerate or kinukondena. O kinukondena? Ano ba yun? O sabihin na natin na hindi natin gusto ang mga cheater. Ganun lang yun. Ha? Hindi natin na tinotolerate yung mga taong gumawa ng mali laban sa mga jowa nila, sa mga partners nila, di ba? Lalo na kung pakikipagkalaguyo ka, kung magsasalawahan ka. Hindi po namin yan gusto. Yan, hindi po namin yan tinotolerate yan for the end time. Lagi po nating pinapaalala dito ang pagiging loyal at ang pagiging tapat sa isa lang, 'di ba? Hindi sa dalawa, hindi sa tatlo, hindi sa lima. Yun yung lagi nating pinupunto dito na kapag meron ka ng jowa, utang na loob naman. Maging loyal ka na dyan, maging tapat ka na dyan, maging stick to one ka na lang. Regardless kung nasaan ka mang lupalop ng mundo, 'di ba? Regardless kung paglayuin man kayo. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit may takot si Ate Joyce no? Doon sinabi niya sa kwento na nababagabag siya na yung partner niya ay kinakailangan mag-ibang bansa para sa future nila. Nandun yung takot niya at kaba at lungkot. Kasi nga naman baka yun na yung maging mitsa para maghiwalay sila. It's really hard to dive in a relationship na LDR, na magkalayo. Ang hirap isettle ng mga bagay-bagay lalo na kapag kayo ay magkaaway, 'di ba? Kagaya nung sinabi niya kanina, paano naman niya ipaglalaban yung pag-ibig na inaagaw sa kanya, na inaangkin ng iba? Gayong magkasama sila doon sa ibang bansa at siya nandito sa Pilipinas na mag-isa. Kaya ang ending, naging kakampi na lang niya, edi yung naging ex din nang agaw sa kanya. Edi, wow. Pilipinas versus ibang bansa o kung saan man bansa yan, di ba? Yun yung nangyari, di ba? Kaya andun pa rin talaga yung threat ng mga nasa sitwasyon ng LDR, di ba? Long distance relationship. At naiintindihan po natin yan. Lalo na kapag yung mga pangako na binitawan nyo sa isa't isa ay hindi na napanindigan. Mga pangako na binitawan, 'di ba, nang ganun-ganun na lang na para bang iniiwan ka na lang sa ere, na tipong siya yung umalis at sumakay ng eroplano pero mag-isa kanyang iniwan sa himpapawid. Oh, lungkot naman ngayon. Pero ano bang tinuturo sa atin nung letter na isinend sa atin kanina, no? Na magkaroon tayo ng delikadesa at respeto sa relasyon ng iba. Yun lang naman yun eh. Regardless kung may jowa siya o may jowa ka, basta wala tayong pakialam dun for as long as alam mong committed yung tao. May jowa na, may asawa, lalo na kung may pamilya. Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo, sa taong masasagasaan mo, delikadesa para hindi mang-agaw at makisawsaw sa relasyon ng iba. Diba yun lang yun eh. At sa sitwasyon na meron sila ngayon, sabihin na natin na para sa iba, pangit yung kinalagyan nila, diba, na ay ano ba naman yan? Sinuka na nung isa, kinain mo pa. Tinapon na parang basura, pinulot mo pa. Sabihin na natin ganun, well, hindi talaga tayo makakaiwas sa mga ganung perspective or ganung POVs. Kasi, totoo nga naman, di ba, may point na, talaga ba? Nakipagpalitan ka ng jowa? Sinalo mo yung taong iniwan din ng taong nangloko sa'yo. Di ba? Hindi naman din talaga maganda kung titignan, especially kapag downgrade yan. Yung tipong ang gwapo-gwapo, ang ganda-ganda ng trabaho nung inagaw sa'yo na boyfriend mo tapos ang pinalit mo sa kanya, ay! Hala, downgrade. Ano na lang sasabihin nung isa? Ano na lang sasabihin nung nanulot sa'yo? Sabihin niya, kaya ako nga iniwan yan eh, tapos kakainin mo. Ay, kadiri. So, diba, yun talaga yung posible na maging ribat sa'yo. Diba, na yung iniwan ko, kinuha mo. At akin na tong jowa mo. Diba? Ang sakit nun. Ang sakit yung iisipin. But still, magkakaroon din ng POV yung kung sino man na nasa labas ng pangyayari, diba? Na hindi nga maganda. Kumbaga, sa POV ng ibang tao hindi maganda. Sa POV nila,
na nanloko sa inyo, di tuwang-tuwa sila, di ba? Pinapalakpakan kayong dalawa na, tanggap naman pala nila okay lang naman pala sa kanila na ginanon-ganon natin sila, di masaya tayong lahat. When in fact, alam mo sa sarili mo na nadudurog ka, nasasaktan ka dahil sa nangyari. Pero still, at the end of the day, at the end of everything, ang mahalaga naman dito ay ang POV ninyo. Ang perspektibo ninyo sa pangyayari. Kung nagmamahalan talaga kayo at yan talaga ang naging mitsa para magsimula ang relasyon ninyo, di go! So be it. Anong gagawin namin? Nagkalandian na kayo, nagkagustuhan na kayo sa hindi inaasahang pangyayari, di paglaban nyo. Kwento nyo yan Basta make sure na at the end of everything, after mong iwan, after mong masaktan, dapat hindi ka magmumukhang talunan. Dapat hindi ka magmumukhang kawawa. Siguraduhin mo na sa dulo, ikaw pa rin ang magmumukhang panalo kahit pa ikaw ang naloko. Yun lang yun. Yun lang yung punto ng usapin na ito. Kung feeling mo panalo ka dahil nakahanap ka agad ng kapalit na galing mismo sa taong sa'yo ay nanakit, edi panalo ka. Hayaan mo na yung sasabihin ng iba. Edi ipaglaban nyo yan. But still, every time that you look back on how you guys started your love story, mumultuhin pa rin kayo Hindi ko sinasabi na kasalanan mo yan, niloko ka, ganyan-ganyan. Hindi ko sinasabing ikaw na kayo niloko, ikaw pa yung mali. No, I'm just telling you guys na sana lang naman, di ba? Sana lang nakapag-isip-isip kayo na medyo hindi maganda yung magiging situation or setup ninyo. Yun lang yung akin. Akin lang naman to. Iba pa rin yung inyo kasi kwento nyo nga yan, di ba? Sino ba naman ako? Si Biboy Bibo, gwapo, gano'n. Di ba? Pero mumultuhin at mumultuhin kayo na every time na aalalahanin ninyo kung paano kayo nagsimula. Kayo yung dalawang taong minsan ginawang kawawa. Kayo yung dalawang taong niloko. Iniwan sa dulo. Pinaasa, pinagmukhang tanga. Na ngayon ay nagkakampihan na. Oo, di ba ang sakit? Tanggap nyo yun. Okay lang kayo dyan. Okay lang kayo dyan. Sana naghanap kayo ng mas better na lang. O yung mas upgrade doon sa relasyon na pinanggalingan ninyo kayo talaga. Bala kayo, again, sinasabi ko sa inyo, kwento nyo yan, ha? Wala akong pakialam pero sinasabi ko lang yung sentimento ko. Bala kayo. Diba? At ganoon din naman sa kanila, no? Hindi lang naman kayo yung sinasabi ko dito na hindi maganda ang pinanggalingang istorya. Maging sila, ano ka ba? Ganon din sila. Ano ang kikwento nila sa anak nila? Yung papa mo may boyfriend, may girlfriend dyan dati. Sinulot ko lang. Yung papa mo meron niyang 10-year relationship. Inagaw ko lang kasi kerengking ako Kahit na alam kong may girlfriend siya hindi ko siya inupuan ko na. Ganon, di ba? Ang pangit. Yung mami mo, may boyfriend din yan sa Pilipinas. Alam ko yung totoo pero sinulot ko pa rin siya. Kasi bet na bet ko siya Pero nung time na yun, may girlfriend din ako iniwan ko para sa mami mo. Diba? Parang, hindi naman magandang simulan yung storya kung ganyan, diba? Ganyan mga ganyang klase ng kwento, ini-skip agad yan to the next story, oo. Sinasarado agad ang libro pag ganyan ang intro. Skip ads kumbaga. Kaya naman mga yes friend, bottom line ng ating usapan ngayong gabi, mahalagang mahalaga yung sisimulan mong relasyon ay galing sa maayos, galing sa malinis. Bunga ng purong pagmamahalan kung saan ay wala kayong nasagasaan or pusong nasaktan. Yun lang yun. Okay lang magmahal. Lagi nating sinasabi yan dito, walang limits. Joke, may limits. Nakakala nyo no, na sinasabi nyo lagi na bakit mali bang magmahal? Hindi namin sinasabing maling magmahal pero may limitasyon ang pagmamahal. Ilugar mo ang pagmamahal mo. Lalo na kapag ang taong minamahal mo ay pagmamayari na ng ibang tao. Boom. Siyempre hindi mo yun magigets kasi kerengkeng ka. Charot. Charot lang. Ito naman offend agad. Alam kung totoo yung sinasabi ko dito. Charot lang. Diba? Ayun lang yung bottom line ng usapan natin ngayong gabi.
Kaya kung ako sa inyo, ako na yung jowain ninyo. Biboy Bibo loyal to. Oo, basta kapag tayo naghiwalay, sisiguraduhin kong wala kang kapalit. Dahil sa buhay ko, ikaw lang ang nag-iisang buwisit. Charot. Ayos, well anyways mga yes friend, itigil na natin ang usaping ito. Ikaw kung meron ka rin gustong ibahagi na kwento, na confession para isa-isang tao, sa akin mo na ipadaan yan ha. Kung meron kang gustong pagsabihan ng iyong nararamdaman pero hindi mo makausap ng diretsahan, kay Biboy Bibo mo na ipadaan yan. Isend mo lang yan sa aking Facebook Messenger, DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O para sa ating BBC or Biboy Bibo Confessions. Okay, aabangan ko yan dahil every Friday po ay nagbabasa tayo ng mga liham or confessions ng ating mga minamahal na yes friends. Kaya naman yes friend, ipadala mo na yan. Sige na, ibulgar mo na yan. Hindi ko ipagkakalat, tayong dalawa lang makakaalam. Wow. At eto na, ipagkakalat ko na rin mga yes friend kung sino nga ba ang mga mapapalad at masisuwerteng nagkamit ng tigli 500 piso sa araw na to, March 13. Ano daw? March 13 para sa ating ACS! 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 Yes friend, kahit pa ngayon ay Friday the 13th. Hindi malas ang iba nating mga yes friend dahil may 4 na naman na maswerteng nakatanggap ng tigli 500 piso. Kaya naman sumatotal 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito. Araw-araw dagdag sa kanilang sweldo sa araw na to. Sana all! Mula po ito sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista. Kaya naman congratulations sa mga pagmumukha ninyo, Alan Adesna, Jamie Dumduman, Annalyn Bukil at Ana Jean Metran. Ikaw yes friend, kung gusto mo rin makatanggap ng tumataginting na 500, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakikitutok mo sa 101.1 Yes FM at syempre ang pagtangkilik mo sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent. At malay mo, ikaw na ang susunod na makakatanggap ng premyo para sa ating ACS! 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 Yes friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang bibi nyo sa radyo. Ang DJ na mabilis bumayo. Ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy, B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado. Happy weekend sana all. Sana all, 4 na araw na lang ang paso. Makakapiling nyo po akong muli. Anong oras ba bukas? 2 p.m. Yan. Nakalimutan ko yung pasok ko. Sariling schedule nakalimutan, parang first time. Makakasama niyo po ako bukas mula 2 p.m. hanggang 6 p.m. para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Good night, baby. Oras natin, 11:46.